kamusta yung pamumuhay ba dito sa Cebu. Wow, ang dami ko palang narating dati. Sa naraw ako, kakalungkot. Pero ganun talaga. Ngayon, hinahanap natin yung ating sticker. Kapag nagmumotor tayo dyan sa labas, minsan may subscriber tayo rito, mangilan-ngilan sa dito sa Lapu-Lapu. Naghihingi ng sticker kaso wala tayong mabigay. So naalala ko ito kung may nilagay akong sticker. Ngayon, hanapin natin. Ayan. Yun. Ito yung natitira pang sticker nung nandun pa tayo sa Manila. Mabuti na lang, nadala ko pala. Oh, bubulok na. Yan, naglalagay ulit tayo nito sa motor. Kapag nakita nyo ako sa daan na nagmumotor, yan, welcome. Feel free. Yan, okay din na kayong humingi. So, pasensya na dun sa dati na sa dating mga naghihingi na hindi ko mabigyan. Pero ngayon, meron pa tayong natitirang stock. Marami pa pala to. Okay na to. Pwede ba to? Pwede pa. Ngayong araw ay kalma-kalma muna yung mga vlog natin. Dahil sa hindi pa nga tayo makabiyahe, medyo nahihirapan pa tayo rito mag-adjust. Medyo nangangapa pa. So, ganito na muna. Tamang life update lang. Kung ano, pagkwentuhan muna tayo kung kamusta yung pamumuhay ba dito sa Cebu. So nag-adjust pa lang tayo. So, naninibago ba sa madaling salita, pero sooner or later ay marami na rin tayong magagawa dito. So nakita nyo kanina, so ang tagal na pala dun sa maleta namin yung sticker ko. Simula nung tumungtong ako rito, ay hindi ko siya nailabas. Kung napapansin nyo rin na matagal tayong hindi nag-upload. Since umalis tayo na Manila, pumunta tayo ng Bicol, hindi tayo nakapag-upload, hindi tayo nakakapag-update dito sa YouTube channel natin. Sa kadahilan ng medyo na busy talaga tayo sa trabaho. Ganun talaga. Pero nag-update tayo kasi passion natin to eh. Yung tipong natutuwa lang din ako minsan pag nag-edit ako, nagagawa ng video. So minsan nakukonsensya rin ako kasi may mga nagtatanong sa naraw ako, daw din ako nag-upload. So ayun, na-busy lang po talaga tayo sa trabaho. Katulad pa rin ang sinasabi ko, susubukan natin mag-upload pa rin. So kahit wala tayong kinikita rito sa YouTube natin, wala na tayong kinikita. At kahit wala na pala tayong kinikita dahil kasi wala na tayong upload, taon na tayong hindi nag-update. Minsan sa pagkakaalam ko 2 beses na lang yata sa isang taon ng mga nakaraan ako nag-upload. Kakalungkot, pero ganun talaga, wala eh. So nung nakaraan nanonood ako ng mga dati kong biyahe. Ayun, para akong nainggit sa sarili ko. Sabi ko, wow, ang dami ko palang narating dati, ang dami ko napuntahan. Kailan kaya mauulit to? Nakakalungkot. At sa ngayon ay hindi muna natin siya magawa, pero umaasa ako magagawa ko pa rin yun. At doon pumasok yung idea na bakit di ko kaya libutin ang buong Cebu. Di ba parang magandang ideya yun? So ang Cebu province ay napakalaki. Nakita ko siya sa map. Ito, kung mapapansin nyo, napakalaki. Sa mga hindi po nakakaalam ay magkaiba po ang Cebu province at Cebu City. Ang city ay isang syudad dito sa loob ng Cebu. Teka, may papakita lang ako sa inyo. Ayan, may eroplano pala rito nag-crash. Hindi ko alam kung kailan to. Ayan, oh. So tuwing napapadaan ako rito, napapansin ko yan, eroplano na yan. So sabi ay dahil sa maglalanding daw yan dito, parang nagka-problema, pero wala naman daw namatay dyan. Ayan, oh. Parang Korean Air yata yan sa pagkakaalam ko. Nakakaano. So hindi na rin siya inalis dyan, ginawa na rin siyang parang tourist of attraction. Ayan, nasa na ba tayo? Balik tayo sa ating pinag-uusapan na ang Cebu City ay magkaiba sa Cebu Province. Akala ko iisa lang siya dati. Pag sinabing city, kabuuan na. Yun pala ay magkakaiba.
ayon sa akin pagtitingin sa mapa ay napakadami palang magandang puntahan dito sa Cebu. Lalo na yung iikutin mo yung buong probinsya. Dahil nga nagka-problema tayo nung nakaraang lindol ay nakakatakot. Safety first muna tayo. Yung mga nagtatanong, umasa po kayo. Kasi nag-i-struggle pa ako ngayon dito eh. So ito, nag-i-struggle pa kay Puti, yung mga pagdadalang ko shop. Nabanggit ko nga, para may trust issues talaga ako. Kaya hindi ko pa siya madala-dala. So ang ginagawa ko pa lang sa kanya, enjoy lang. Wala rin naman ako mga gamit pa rito. Kaya siguro sooner or later, yan, gagawa natin lahat yan ng paraan. At salamat din nga pala dun sa mga nagsasuggest na subscriber natin dito. Nakatubaybay sa atin kahit nga hindi naka-easy ride. Kaya nga nata-attach ako. Kaya nasisipagan ba ako mag-upload, gumawa ng video kahit hindi ka easy ride natin, talaga nakasubaybay sa atin, tinitignan yung nangyayari sa mga buhay-buhay natin. So kung ano yung mga life update natin, maraming salamat. Ako'y natutuwa. Ito, motovlogs pa rin tayo, pero sa susunod ay sasamahan na natin ng konting adventure ba? Lagi naman tayong adventure. Isikapin kong mag-upload lagi. Yan. Kasi ngayon wala tayong pasok, November 1. Alam naman ng lahat yan, holiday yan sa lahat. Wala tayong pasok ngayon. Gawa tayo ng mga random videos na hindi ito for the content eh, for update lang, for life update. Hindi naman tayo ganun, hindi naman tayo madrama sa buhay. Natutuwa lang din ako. Sa susunod gusto ko rin sa inyong i-share kung anong meron dito sa Lapu-Lapu. Nagagawan din natin ng paraan. Magagawa natin ng paraan. Ito mga idol, para medyo maging masaya-saya naman tayo dito. Kung nakikita nyo yung Easy Rider TV merch natin, pag nakita kung sino unang makakita sa akin dito sa daan, ay magkakaroon ng merch na yon, ng jersey. Free yun, bibigay ko. Kung sino unang makakita, parahin nyo lang. Wag lang si Mrs. Easy Rider kasi minsan siya nagdadala nito. So malalaman nyo naman kung ako o siya eh. Ayan, regalo ko na yun sa inyo. Kung makita nyo ako rito, paikot-ikot lang naman ako. At laging mag-iikot dito. Kaya kung napapansin nyo, motor ako na motor dito. Parang minimemorize ko pa yung mga daan dito eh. Medyo naliligaw pa. Ayan, welcome to Barangay Pahak. So ilang barangay pa lang yung nalalaman ko rito. Pahak, Bangkal, Agos, ano pa ba yung, yan, Basak. Kunti pa lang, pero alamin ko yan. Puntahan natin yan bawat barangay. Kung may makapanood nito mga idol natin, mag-message lang kayo or mag-comment. Puntahan natin yung barangay nyo, kung anong meron dyan. Gusto ko rin matikman yung mga pagkain kanto. So nakakatuwa, ang daming pwedeng gawin dito. Ang daming pwedeng i-explore sa Cebu. Ito ay bagong buhay, bagong biyahe. Dito bago lahat, first time. Bagong kaibigan, lahat bago. Kaya nakakatuwa. Lahat ito fresh para sa akin. Kaya lahat ay so much appreciated. Kung ano man ang mga nangyayari dito at mangyayari pa, so much appreciated. So lahat ay na-amaze ako rito. Culture, pagkain, kahit pananalita ay na-amaze ako. Ang gagaling. Ang sarap pakinggan nung pag nasa Visayas region ka pala, tapos lagi mong naririnig yung mga tao nagbibisaya, parang ang cute. Basta naastigan ako, ang galing. Ang sarap pa ano. Hindi ko lang alam, kumuha ko lang yung ganun. Pero yung ibang foreigner ganun din, lalo na yung mga Koreans. Mas magaling pa nga sa akin sila magsalita eh. Kasi magaling ba sa akin magbisaya ako, konti pa lang yung word na alam ko. Pero hayaan nyo, next time gagali din tayo. Sa ngayon mapapanood nyo sa akin, puro dito muna tayo sa Lapu-Lapu. At ayoko muna lumabas ng Cebu province hanggat hindi ko siya naiikot. Napakalapit na lang ng Bohol dito, saka yung Negros ba, papuntang Bacolod, napakalapit na lang, dali na lang sumakay. So yun, is a good thing din. Napakalapit na natin sa Mindanao. Ang dami pwedeng puntahan. Kaya sabi ko sa sarili ko, bago ko sila puntahan, unahin ko tong Cebu. Yan na magiging regalo ko sa inyo. Kaya salamat sa patuloy na sumusubaybay rito sa atin. Kampay mga bay. Kalipay na. Huwag tayong malungkot sa mga nangyayari. So think positive. Kalipay. Ayan, mamimili muna ako rito sa Primark. Bili tayo ng
Lason. Oh, let's go na. Nakapamili na tayo. Hindi ako namimili rito ay hindi ako na masyadong nagsasalita. Yes or no lang. Hindi pa tayo masyadong marunong makipagsabayan ng salita. Although nagtatagalog naman sila. Siyempre, i-explain ka pa eh, no? Dito na si Puti. Let's go na. Let's see. Ito nga pala mga idol, ano, malapit na lang pala namin sa Bohol. Pagsakay namin dito sa port ng Cordova, andyan na yung sakayan papuntang Bohol. Tapos hindi raw ganun kadalayo yung biyahe niya, diba? Nung pa ako sa Manila, sabi ko paano kaya makakapunta ng Bohol gamit ang motorsiklo na hindi ka masyadong mahahagard sa biyahe or may stress sa biyahe. Siyempre, 'di ba? Nakakapagod din 'yun eh. From Manila to Cebu to Bohol. Pero ngayon, napakadali na. Yeah. Wala akong ibang ginagawa dito pa lang pag wala akong trabaho. Titingin dito sa mapa. Tinitingnan ko yung mga nakapalibot dito na lugar na napakadali puntahan. So, ang Ormoc, medyo mabilisan din puntahan. Kasi nagawa ko na yun dati. From Cebu to Ormoc, may masarap daw na lechon doon. Pero masarap yung lechon dito sa Cebu, in fairness. Yan yung mga gusto kong i-share sa inyo, yung mga ganyan pagkain, culture, hindi lang puro pagmumotor, puro kalsada, para iba maging aware din dito, di ba? Katulad ko nung una, talagang zero na, walang alam dito kung ano yung mga pagkain dito. So ito, unti-unti na nga pala ako nagiging Cebuano. Dati pag kumakain ako ng lechon, Mang Tomas ang sausawan ko, dito hindi pala uso yun, suka. So sabi ko, suka? Hindi pala, masarap pala talagang suka, no? Yung pala yung masarap sa lechon. Pag kumain ka naman ng fried chicken sa kantong, instead na gravy, suka pa rin. Masarap yung suka. Totoo, masarap, promise. Ito rin pala yung pangunahing sasakyan dito, mga e-bike, mga ganito, oh. Yan, dami yan. NWOW, yan, mga naka-NWOW. Kahit may bata, matanda, babae o lalaki, pinagkakakitaan nila yan dito, na mamasada sila. O, normal yun. Una, na-amaze ako. So ito, sanayan na lang din, nasanay na ako. O siya, hanggang dito na lang muna tayo at magkita-kita tayo sa susunod na update natin. May mga i-share nga pala ako sa inyo ginagawa ko rito sa motor. Mga tips pa rin, no, na hindi ko na-share dati, na gagawin ko na rito kasi kahit papaano pag may extra time talaga tayo, pinaglalaanan ko na ng oras na gumawa ng video. Para sa inyo, gagawa tayo ng mga video ulit natin. O, paano yan mga idol? Hanggang dito na lang tayo. So once again, this is Easy Rider TV. Always remember, live, love, and ride. Oh yeah.